Sinong nakabasa po ng akda ni Emilio Jacinto na Kartilya ng Katipunan? At bakit pag-aaralin natin ngayon yan? Tara't pag-usapan natin sa episode na ito. At grade 8, welcome pala sa episode para sa Education Time with Sir Roel para sa Filipino 8. Sa nakaraang episode, nakilala natin ang mga tulang makabayan ni na Jose Rizal at Andres Bonifacio. Pag-usapan naman natin ngayon ang pinakamahalagang akda ng panahon ng himagsikan, ang Kartilya ng Katipunan na isinulat ni Emilio Jacinto. Ito'y nagsilbing gabay ng mga bagong kasapi ng Katipunan at naglalaman ng mga tuntunin at prinsipyong dapat sundin ng tunay na makabayan. Pero alam nyo, ang Kartilya ay hindi lamang para sa mga Katipunero noon. Hanggang sa kasalukuyan, marami pa rin tayong mapupulot na aral mula rito. Narito, pag-usapan natin. Isa sa pinakamahalagang turo ng Kartilya ay ang pagkakaroon ng dakilang layunin sa buhay. Ayon dito, ang buhay na walang mabuting adhikain ay parang punong walang lilim. Walang naidudulot na pakinabang sa kapwa, kaya bilang mga kabataan na tulad mo, mahalagang magkaroon tayo ng pangarap at gamitin ang ating talino at kakayahan para sa ikabubuti ng ating pamilya, paaralan at bansa. Itinuturo rin ng Kartilya ang pagmamahal sa kapwa at ang paggalang sa dignidad ng bawat isa sa atin. Alam nyo kasi, hindi mahalaga kung mayaman ka man o mahirap, maputi o maitim, babae man o lalaki, bata matanda, lahat tayo pantay-pantay. Lahat tayo ay may pantay na halaga bilang tao. At ang tunay na dangal ay hindi po nasusukat sa yaman o katayuan, kundi sa mabuting asal, katapatan, at malasakit sa kapwa. Bukod dito, binibigyang din ng akda ang kahalagahan ng pagiging tapat sa ating mga pinagsasabi sa mga salita. Sinasabi rito na ang taong may dangal ay tumutupad sa kanyang pangako. Kung gayon, ang isang mabuting Pilipino ay marunong manindigan sa kanyang mga sinasabi at ginagawa. At isa pang mahalagang aral dito, yung pagpapahalaga sa oras. Ang panahong lumipas ay hindi na maibabalik. Kaya hindi natin dapat sayangin ang bawat pagkakataon na matuto, gumawa ng mabuti, at umunlad bilang tao. At bukod dyan, makikita rin sa Kartilya ang paggalang sa kababaihan. Itinuturo ni Emilio Jacinto na ang babae ay hindi dapat ituring na laruan o libangan, kundi katuwang at karamay sa buhay na nararapat igalang at pahalagahan. Isa itong napakahalagang kaisipan na nananatiling makabuluhan hanggang ngayon. Ngayon, kung susuriin po natin mabuti, ang mga aral sa Kartilya, hindi naluluma. Ang mga ito ay nagtuturo ng karapatan, ay katapatan, paggalang, pagkakapantay-pantay, pagmamahal sa bayan, at malasakit sa kapwa. Mga pagpapahalagang kailangan pa rin ng ating lipunan ngayon. Sa pagtatapos, ang pagiging tunay na makabayan ay hindi lamang nasusukat sa matatapang na salita. Walang kwenta yun kung tutusin, kung puro lang salita. Mas mahalaga ang ating araw-araw na kilos, tulad ng pagiging responsable, tapat, magalang, makatarungan, at handang tumulong sa kapwa. Kung may sasabuhin natin ang mga aral na yan sa Kartilya, magiging mas mabuting mamamayan tayo at makatutulong sa pagbuo ng isang mas maunlad at mas makatarungang Pilipinas. Tandaan natin, ang tunay na diwa ng Katipunan, hindi lamang pakikibaka para sa kalayaan, kundi ang pagbubog ng mga taong may mabuting asal, matibay na prinsipyo, at taus-pusong pagmamahal sa bayan. Maraming salamat sa inyong pong pakikinig at nawa, meron po tayong natutunan dito. Muli, ito si Sir Roel, magandang araw. Mabuhay ang Pilipinas, kita-kits sa susunod